mag-aaral ng iyong banal na salita at iling po namin sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu ay inyo pong ipaunawa, ipaintindi ang mga bagay na patungkol po sa inyo. At sa oras na ito, Panginoon, ay aming pinagkatiwala sa inyo ang aming pag-aaral sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, pag-usapan po natin ang Gospel of Christ requires the cross to be preached. So, pag-usapan po natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kasama po dito na ipapaliwanag natin yung ginawa ng Panginoon sa cross mismo. Okay, alam natin na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para tayo magkaroon ng justification. Okay? So ang ating Panginoon na sinasamba, ang ating Panginoon na pinaniniwalaan ay buhay. Hindi po siya nananatili sa libingan. Okay? Pag nananatili ang Panginoong Hesus sa libingan, so hindi siya, yung kanyang ipinangako na mayroong muling pagkabuhay ay hindi natutuo. Bakit siya ay nabuhay galing sa mga patay? Patunay na lahat ng maniniwala sa kanya ay mabubuhay rin. Okay? Lahat ng mga naniniwala sa kanya ay bubuhayin din ng ating Panginoon at isasama niya. Okay? Kaya, sa pagkakataon ito po, pag-usapan natin ang Ebanghelyo tungkol kay Kristo. The Gospel of Christ requires the cross to be preached. Ano bang mayroon sa cross? Ano bang mayroon sa cross? Bakit kailangan siyang ipapangaral? Alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon sa cross, ang dami po. Isa po dito, kung paniniwalaan natin ang kanyang ginawa sa cross, tayo po ay maligtas. At kung paniniwalaan natin ang kanyang ginawa sa cross, hindi tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kung tayo ay maniniwala sa mensahe ng cross, tayo po ay mapawalang sala. Kung tayo ay naniniwala sa mensahe ng cross, tayo po ay tinataka ng banal na Espiritu. At isa pa, nung tayo naniniwala sa mensahe ng cross, tayo po ay napatawad na. So napakarami po kung bakit kailangan nating paniniwalaan ang ginawa ng ating Panginoon sa cross. So alam po natin yan, halos lahat, alam ng karamihan na ang Panginoong Hesus ay naipako. At siguro alam din ng lahat kung anong rason kung bakit siya naipako. Alam niyo po, ang Panginoon wala siyang kasalanan. Sino po dapat ang parurusahan? Yung taong nagkasala. Bakit ang Panginoon hindi nagkasala pero siya'y naparusahan? Mayroon pong sinasabi ang Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So si Kristo na walang kasalanan ay siya namatay dahil inako niya ang kasalanan natin para ang mapunta sa atin yung kanyang righteousness. Yung katwiran ng Panginoon ang mapunta sa atin, yung kasalanan natin ay napunta kay Kristo dahilan na siya'y ipinako sa krus. Ngayon, dapat bang paniwalaan ng Panginoon na siyang ating tagapagligtas? Yes. Bakit? Inako niya ang ating kasalanan at siya'y pinarusahan, siya'y namatay para tayo ay mabuhay. Nakuha niyo yung point doon? Wala nang ibang tagapagligtas na binanggit sa Biblia maliban kay Jesucristo. Wala nang ibang tagapagligtas na tayo ay dadalhin sa eternity ang Panginoong Jesucristo. Gusto ba natin ang kaligtasan? Yes. Kaya nga nandito tayo ngayon to recognize
to acknowledge sa ginawa ng ating Panginoon at isa pa, tayo'y naniniwala sa Kanya. Maraming tao na hindi naniniwala sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Pero pag nagkaroon ng mga problema, ang unang tinatawag, Panginoon. Tama? So hindi po sana dumating sa punto na pag may mga trahedya, problema, doon lang natin tatawagin ang Panginoon, doon lang natin paniniwalaan ang Panginoon habang malakas pa po tayo. Ito yung time, enjoyin natin, sambahin ang ating Panginoon. Napakaganda po na sambahin, paniwalaan ng ating Panginoon. Siya lang po ang makagawa. Lalong-lalo na sa kaligtasan na hindi kayang gawin ng tao, ang Panginoon lang po ang may kakayanan. Kaya ang part natin, paniwalaan siya. So the gospel of Christ requires the cross to be preached. So kung ipinapangaral ang tungkol kay Kristo, tungkol sa kaligtasan, dapat kailangang ma-emphasize ang cross ng Panginoon. So mayroon tayong babasahin sa 1 Corinthians 15 verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Tignan niyo po ang verse. Kung paniniwalaan natin ang Ebanghelyo tungkol kay Kristo, at ito po ay ating paninindigan, ito po ay ating paniniwalaan, alam niyo po, ang magiging resulta ay kaligtasan. Mayroong 5 bagay na pwede nating pag-aaralan. Una, the gospel problem. Pangalawa, the gospel Jesus gave to us. Pangatlo, different gospels. And then pang-apat, same gospel. And then pang-5, declaring the gospel. So meron tayong 5 bagay po mga kapatid na pag-uusapan po natin sa umagang ito. So ang una po, the gospel problem. Bakit the gospel problem? The biggest problem in Christianity is a gospel problem. Bakit po? Sa Bible, ang daming gospel. From Genesis to Revelation, ang daming ebanghelyo. Bakit problem? Kasi may mga katuruan under the Old Testament, tapos gagawin natin gospel sa panahon ngayon, so hindi pwede kasi nga Old Testament na. Old Testament, yun ay ebanghelyo during that time, so mayroon pong gospel na para sa panahon natin ngayon. So mayroong problem kung ang gospel na inintroduce ay hindi na applicable sa panahon natin ngayon. So may problema. Dahil ano ba ang ipinapangaral during the Old Testament? Ang tao pag nagkasala sa Old Testament, ang gagawin nila mag-aalay ng animals. Okay? Magkaroon sila ng pag-aalay. Sa Old Testament po, mayroong pag-aalay na kanilang gagawin, proxy o replacement doon sa tao. Kung ang tao noon ay nagkasala under the Old Testament, mayroon pong proxy o replacement para ang tao hindi parusahan, ang gagawin po yung animal sacrifices. Ayan. Yan po ang gagawin animal sacrifices. Ang tanong, yun din ba ay gagawin natin yung ginagawa ng mga Old Testament people na pag sila'y nagkasala para hindi parusahan, mag-aalay ng mga animals? Sa panahon ngayon, hindi. Bakit? Si Kristo na yung alay natin. Si Kristo na mismo yung alay para tayo maligtas. Sa panahon noon, ang mga animals, ang alay, para ang tao ay hindi maparusahan. Pero noon yun. Kaya mayroong tinatawag na problem factor or the gospel problem. So, ano ba ang gospel? Ang gospel defined as good news, particularly the terms or message of salvation. Dito po sa Romans 10:15,
Basahin lang natin. Romans chapter 10, verse 15. Ito po. And how shall they preach except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So dito po, ang ebanghelyo ay dapat ipangaral. Ang gospel ay dapat ipangaral. Ano ba ang magiging resulta kung ang gospel ay paniniwalaan? Ano kaya ang magiging benefit o benefits kung ang gospel ng kaligtasan ay paniniwalaan? Isa po na benefits doon, kaligtasan. Saan tayo iniligtas ng Panginoon? Doon sa parusa. So, iniligtas tayo doon sa parusa at papaano tayo iniligtas ng Panginoon? Papaano niya tayo iniligtas at saan tayo iniligtas? Kaya nga kailangan po natin maniwala doon sa kanyang ginawa sa cross para hindi po natin maranasan ang kaparusahan. Sinabi po ng Biblia na mayroong kaparusahan ang mga hindi nanampalataya sa Ebanghelyo. Ano pa? Where do you stand? And what is it? Can you stand it? Or what do you believe saves you? So dito po ay personal na katanungan para po sa sarili natin. Where do you stand? And what is it? Kaya kung tungkol sa kaligtasan po mga kapatid, kailangan pong sigurado po tayo. Kung pag-usapan ng kaligtasan, dapat nakasigurado po tayo na tayo ay sa Panginoon. Nakasigurado po tayo na sa langit po tayo pupunta. Bakit? Mayroon pong sinasabi ang Panginoon kung papaano ang tao makakapunta doon sa kalangitan. Nandito po sa Biblia. Kaya napakahalaga po na pag-aralan, saliksikin ang salita ng Panginoon kasi nandito po sa Biblia natin masusumpungan, malalaman, matutunan ang tungkol po sa ating Panginoon. Kaya ulitin ko po, kung kaligtasan ng pag-uusapan, matatagpuan natin sa Bible ang mga evidence, yung mga basihan, at sino po ang tagapagligtas natin, ang Panginoong Hesukristo, at papaano tayo iniligtas nung siya'y namatay sa cross, at kung ito'y paniniwalaan natin, tayo po ay makakasumpong ng kaligtasan. Ang ganda po, nandito pa tayo sa mundong ito, alam na natin na ligtas tayo. Ang hirap naman na nandito tayo sa mundong ibabaw, hindi natin alam na ligtas tayo. So dapat, habang nandito tayo sa mundong ito, alam natin kung anong mangyayari sa atin, nakasigurado na tayo ay sa Panginoon. Dahil yun ang sinabi ng Biblia. Okay? Yun yung sinabi ng Biblia, kaya tayo ay 100% na ligtas, niligtas ng Panginoon. At papaano yun? Dahil pinaniniwalaan natin ang Ebanghelyo. Man-made gospels, mayroon pong man-made gospels and confusion. Accept Jesus, Lord of your life, loving Jesus. Ito po yung mga man-made. Okay? Mga man-made na gospel. So, hindi na ipaliwanag. Sasabihin lang, tanggapin mo si Kristo, at gawin mo siyang Panginoon sa buhay mo. At mahalin mo ang Panginoong Hesus. Hindi na emphasize, hindi na ipaliwanag yung ginawa mismo ng Panginoon sa cross. So, ano pong dapat gagawin? Paniwalaan mo na ang ginawa ni Kristo, at kung paniniwalaan natin yon, tayo ay kanyang tatanggapin naman. Okay? At isasama or ibibilang doon sa mga believers
mananampalataya na tinatawag katawan ni Kristo. Pangalawa po, the gospel Jesus gave to us. Ano ba ang gospel na kanyang ibinigay para sa atin? There is a gospel that saves. Ano bang gospel na magliligtas sa atin? Ano bang gospel na ibinigay ng Panginoon sa atin? Mababasa po sa Romans 1:16. Babasahin lang natin sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first, and also to the Greek. Sabi dito ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ano po yung gospel na ibinigay sa atin? The gospel of Christ. Ang gospel of Christ, kung paniniwalaan, tayo po'y maliligtas. Ano bang nilalaman ng gospel of Christ? His finished work. Okay? Yung ginawa niya mismo sa cross. Ang tanong, kung paniniwalaan ang ebanghelyong ito, ano naman ang gagawin ng Panginoon sa atin? Ito pong maganda sa Ephesians 1:13. Sa lahat ng naniniwala ay kanyang tatakan ng banal na Espiritu. Dito sa Ephesians 1:13, bakit kailangan ng tatak? Ito po'y patunay na ang nagmamay-ari sa mga mananampalataya ay sa Panginoon. So, tinataka ng Panginoon ng banal na Espiritu para sa mga naniniwala ay tatawagin nila ang Panginoon as Lord. Yun po ay ownership. Sa verse 13, in whom ye also trusted, after that ye hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ano po yung itinatak sa mga naniniwala? Banal na Espiritu. Kailan po ito itinatak sa mga nanampalataya? After na kanyang pinaniniwalaan ang Ebanghelyo. At saan mapapakinggan ang Ebanghelyo? Kung may nangangaral. Okay? Kung may nangangaral ng Ebanghelyo at ito'y pinaniniwalaan, then, ang gagawin ng Panginoon, ang taong ito ay kanyang tatakan ng banal na Espiritu. Kaya pala may sinasabi sa Biblia na ang ating katawan ay templo ng Espiritu. Dito sa 1 Corinthians po tayo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, knowing not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy the temple of God. Destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Sino po ang tinatawag na templo ng Panginoon? Yung mga believers. Yung mga believers na ang banal na Espiritu ng Diyos ay nanahan po sa mga believers. Napakaganda po na pangako ng Panginoon para sa atin. Napakaganda po yung ginawa ng Panginoon nung tayo naniniwala, hindi lang itinatak ang banal na Espiritu, kundi ang mga mananampalataya ay tinatawag ding templo. Nakakita na kayo ng templo na kung saan ang tao doon nagsumasamba, doon nagkaroon ng fellowship, doon ginagawa ang pag-worship sa Panginoon. Ang good news po, sa panahon natin ngayon, hindi ang Panginoon nakatira sa building, yung templo na building, wala siya doon. Nasaan siya? Ayon sa binasa natin, nandoon siya sa mga naniniwala. Sisirain ba natin yung katawan natin? Hindi. Dahil, ang tinatawag na templo ay ang mga believers. Paano nangyari yun? Nung tayo'y naniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan, yung ginawa ni Kristo sa cross. And then, ang banal na Espiritu, yun yung nagiging tatak sa atin at tinatawag tayong
templo. Ang ganda, di ba? Na naisip niyo na po, na-imagine niyo po na tayo, mga nanampalataya, ay tinatawag templo ng Panginoon. Ano pang sinasabi niya? The gospel Jesus gave to us. Many believe in vain by believing another gospel. Bakit mayroong another gospel? Tandaan po natin, may mga iba't ibang gospel na ka-record po sa ating Biblia at dapat alamin natin anong gospel ang para sa atin. Maraming gospel sa Bible. Marami pong ibanghilyo na nasa Bible, pero alin ang gospel na para sa atin, na dapat natin paniniwalaan? Many believe in vain by believing another gospel. So anong dapat natin gagawin para alam natin yung ating pinaniniwalaan? Pag-aralan natin ang Bible, pakinggan natin. Kaya maganda po yung mayroon tayong ganitong pagtitipon kahit once a week. Di ba? 2 oras lang. Kumbaga, halos lahat ng oras sa atin. Pero sa Panginoon, yung iba ayaw pa. 2 oras lang, ayaw bigyan ng pagkakataon na ang Panginoon ay sambahin, pakinggan, alamin ang kanyang mga sinasabi. Okay? So, many believe in vain by believing another gospel. Marami pong gospel. At dito nga, sa 2 Corinthians 4:3, doon tayo sa 2 Corinthians 4:3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So ano ang mangyayari kung ang gospel ay nakatago? Ang tao ba'y maliligtas? Hindi. Kasi doon siya maliligtas kung paniniwalaan yung gospel. Paano kung nakatago lang? Walang kaligtasan. At sino ang responsible doon na i-hide yung ebanghelyo? Alam niyo po, ayaw ni Satanas na ang tao ay sumamba sa Panginoon. Ayaw ni Satanas na tayo ay maniwala sa Panginoon. Ayaw ni Satanas na ang tao ay maligtas. Kaya ano ang gagawin ni Satanas ngayon? Bubulagin niya ang isip ng maraming tao. Bubulagin niya ang kaisipan ng maraming tao para yung ebanghelyo ng Panginoon hindi na maunawaan. Good news po para sa atin. Bakit? Tayo po ay nag-decide na pakinggan, paniwalaan ang ating Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians 11, 2 Corinthians 11, basahin po natin start po natin sa chapter 11 verse 3. But I fear lest by any means as the serpents beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. Number 4. For if he that cometh preach another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. Malinaw na mayroong nangangaral na iba po sa ipinapangaral ng apostol na si Apostol Pablo. Maraming nangangaral na iba doon sa ipinapangaral ni Apostol Pablo. Si Pablo po ang apostol natin at ang ebanghelyo ay ibinigay ng Panginoon sa kanya at kung paniniwalaan ang ebanghelyo na yan ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Kaya dito po, sa binasa natin, mayroong nagtuturo na iba sa itinuturo ni Apostol Pablo. So hindi po yan basya na siya ligtas. Isa pa, dito sa 2 Corinthians 4:4, na ang dahilan kung bakit hindi naunawaan ng karamihan ang ebanghelyo dahil po kay Satanas. Si Satanas po ay tinatawag siyang God of this world. In chapter 4 verse 4, in whom the God of this world
hath blinded the minds of them which believe not, lest the lights of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Si Satanas po ay kiniklaim niya sa sarili niya na siya yung God of this world. Ngayon, maunawaan ba ang gospel of Christ kung binulag ni Satanas ang isip ng tao? Hindi. Hindi po maunawaan ang ebanghelyo ng kaligtasan kung si Satanas ang ginagawa niya, binulag niya ang isip ng karamihan. Kaya, good news para sa atin, bakit tayo ay nag-decide na paniwalaan ang Panginoon? Tayo ay nag-decide na pakinggan ang Panginoon para mabuksan ang ating kaisipan, maunawaan natin ang tungkol sa ating Panginoon. Mayroon pa siyang sinasabi sa 2 Corinthians 4, verse 5, For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants of Jesus' sake. Number 6, For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the lights of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Napakaganda po. Ang Panginoon, mayroon siyang plano sa atin. May magandang plano ang Panginoon sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. At ang part natin ay sambahin, paniwalaan, purihin natin ang Panginoon natin. Luwalhatiin siya. Itaas ang Kanyang pangalan, ang Kanyang ginawa sa buhay natin. Mayroon pa siyang na-mention dito sa 1 Corinthians 15. Kung babalikan natin, 15 verses 1 and 2, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So ano po ang gospel na dapat nating paniwalaan? The gospel of Jesus Christ. Ano ba yung gospel of Jesus Christ? Yung ginawa niya sa cross. Ano ba yung ginawa niya sa cross? Siya'y namatay. Bakit siya namatay? Para tayo maligtas. Kung paniniwalaan natin ang kanyang ginawa sa cross. So the gospel declared clearly. The gospel declared clearly. Malinaw po. Yung gospel na ipinapangaral, basahin natin sa 1 Corinthians 15. Start reading na lang sa verse 1 hanggang 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Here, ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Ito po ang ebanghelyo ni Kristo na dapat nating paniwalaan at dapat nating ipangaral. At kung ang gospel na ito ay paniniwalaan ng tao, siya po ay tatakan ng banal na espiritu. Romans chapter 3, verses 21 to 26. Verse 21, But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. 25, Whom God hath set forth to be a propitiation through faith
in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Number 26, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So dito po sa binasa natin ay nagpapatunay na ang justification freely by the grace of God. Ang tao ay napawalang sala o inaaring ganap ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So ano ngayon ang dapat nating gagawin? Ano yung part natin para maibilang tayo sa mga taong justified? Maniwala po. By faith, through faith in Christ's finished work. Dito malinaw na sinabi niya, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. And then sa verse 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Ulitin ko po, ang katwiran na masusumpungan ng isang tao, saan galing? Galing sa Panginoon. At papaano natin nasusumpungan? Dahil tayo ay naniniwala. Okay? So ang katwiran ng Panginoon, God's righteousness imputed unto us dahil nung tayo'y naniwala sa Kanyang ginawa sa cross. Dagdagan pa natin sa chapter 4, verse 24 to 25. Verse 24, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on Him that raised up Jesus, our Lord, from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Katulad ng binanggit natin, kung ang Panginoon ay hindi siya binuhay, useless po yung ating paniniwala sa Kanya. Pero bakit kailangan nating paniniwalaan siya? Dahil sinabi niya, nung siya'y namatay, siya din ay nabubuhay. At inintroduce niya, ipinangaral niya ang resurrection, na mayroon pong pagkamatay and then mayroon pong pagkabuhay. Sinabi ng ating Panginoon, kaya buhay ang ating Panginoon na ating pinaniniwalaan, at ganon din tayo, kahit tayo mamatay, bubuhayin din ng ating Panginoon. Bakit? Yun ang kanyang pangako. Hindi siya nananatili doon sa libingan. Kaya dito sa binasa natin, sabi niya, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Okay? So, yung ating paniniwala ay may kabuluhan. Yung ating pagsamba ay may kabuluhan sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil pinaniniwalaan natin ang Panginoon na doon sa Kanyang ginawa, pag ito'y paniniwalaan, hindi na tayo mapaparusahan pa. Alam niyo po, sa Biblia, mababasa natin sa lahat ng hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ay mayroon pong kaparusahan. At ayaw natin na tayo ay maisama doon sa kaparusahan na yun na inihanda ng Panginoon. Gusto natin na makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Pero ang requirements lang po, mga kapatid, maniwala. Maniwala sa Kanyang ginawa sa cross. Paniwalaan yung Kanyang ginawa sa cross para sa atin. Kung anong ginawa niya, dapat malinaw, pinaniwalaan natin dahil nandoon po ang kaligtasan sa lahat ng mga naniniwala. Tuloy natin sa number 3, the different gospel. Maraming gospel, katulad ng binanggit po natin. At sa dami ng ebanghelyo, hindi natin alam kung saan tayo. Pero yun po ang purpose kung bakit meron tayong mga pag-aaral. Dahil sa Bible po, itinuturo ano ba ang gospel na dapat nating
paniniwalaan. Ano bang tamang gospel na dapat nating paniniwalaan? So different gospels are not obvious to everyone. Yes. Hindi talaga obvious, lalo na kung hindi natin alam kung alin ang gospel na dapat nating paniniwalaan. Kaya kung may mga marinig tayong mga gospel, hindi natin malaman kung ito ba ay tamang gospel kasi hindi obvious. Pero ngayon po, ang gospel, ang tamang gospel na para maligtas ang isang tao, the gospel of Christ requires the cross to be preached. Di ba? The gospel of Christ requires the cross to be preached. Kasi may mga gospel noon, nung hindi pa namatay si Kristo, ay mayroong gospel that time during the Old Testament, pero hindi kasama yung cross doon. Bakit? Hindi pa siya namatay paano kung yun ang paniniwalaan mo, yung Old Testament gospel? Ikaw ba'y maliligtas? Siyempre hindi. Bakit? Kasi wala yung cross. Dapat, ipapangaral ang tungkol kay Kristo, i-emphasize mo din yung cross ng Panginoon. Requires the cross to be preached. Balikan natin ang 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians chapter 1, verse 17 po tayo. And then 18. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Number 18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Dito po sa binasa natin, lalo na sa verse 18, the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved. Ano daw ang mensahe ng cross sa mga sa atin which are saved? The power of God. So sa mga nanampalataya, sa mga naligtas, ang mensahe tungkol sa cross ay mayroon pong power. The power of God unto salvation. So, dapat ba natin i-share, paniwalaan ang mensaheng ito? Yes, bakit? Nandoon yung power ng kaligtasan. Okay? Nandoon yung power ng kaligtasan. So, dapat natin paniwalaan ang mensahe tungkol kay Kristo, lalong-lalo na sa mensahe ng cross. Bakit natin ini-emphasize ang work ng Panginoon sa cross? Bakit natin kailangan i-emphasize ang ginawa ni Kristo sa cross? Ganito kasi, sa ginawa ng Panginoon sa cross, lahat ng naniniwala, siya ay mayroong kapatawaran. Ayon sa Colossians 1:14. Colossians 1:14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Sa mensahe ng cross, kung ang tao ay maniniwala sa mensahe na yon, siya po ay nakakasumpong ng kapatawaran. At ano pa? Sa paniniwala sa mensahe ng cross, siya po ay diniklara ng Panginoon righteous. 2 Corinthians 5, verse 21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So, diniklara ng Panginoon na ang tao ay righteous. At isa pa, yung mga mananampalataya ay tinatawag na katawan ni Kristo. Tinatawag na body of Christ. Lahat ng naniniwala, tinatawag na body of Christ. At ito'y nangyari lamang nung pinaniniwalaan ang gospel, ang message of the cross.
ano pa ang ginawa ng Panginoon nung siya namatay? Ang Old Testament Law of Moses ay may hangganan. Okay? Doon po naganap sa cross nung si Kristo ay namatay ayon sa Romans 10:4. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. So, doon po, Christ is the end of the law. Hindi kaya ng tao sundin yung 613 laws na ibinigay ng Panginoon kay Moses para sa bayang Israel. Kaya nung siya namatay sa cross, siya yung kaganapan ng kautusan. Dagdagan natin sa Ephesians chapter 2:14. Patunay na nung namatay ang Panginoon sa cross, ay marami siyang tinupad, na fulfilled that time. Dito po sa 14:15 ng Efeso, for He is our peace, who has made both one and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man. So, aside from salvation, yung mga ordinances, commandments, laws under the Old Testament ay inabolish ng Panginoon nung siya'y namatay sa cross. Kaya pala, sinabi ni Apostol Pablo dito sa Romans 6:14, sabi niya, basahin ko lang sa Romans chapter 6 verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Kaya pala, ang sinasabi niya na hindi na kayo ilalim sa kung anumang kautusan sa panahon ni Moses or yung the law of Moses, but we are under the grace of God. At sinabi niya, since na tayo ay under sa grace ng Panginoon, sinabi niya na ang kaligtasan ng mga tao sa panahon ngayon, hindi sa batas, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. So dito po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya pala, ng kaligtasan ay totally by the grace of God. Hindi katulad noon, ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng works ng tao. Tao yung mag-perform para ang tao ay maligtas. Ngayon po, ang Panginoon mismong gumawa ng kapamaraanan para ang tao pag naniniwala, siya po ay maligtas. So, dagdag natin ang Romans 1:16, balikan natin. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. So dito po, ang gospel of Christ, sabi niya, for it is the power of God. The gospel of Christ is the power of God. Doon sa 1 Corinthians 1:17, the preaching of the cross is the power of God. Therefore, the gospel of Christ, the preaching of the cross, ay power of God. Para ang tao ay maligtas. Wala po tayong gagawin para sa kaligtasan. Wala po tayong gagawin para tayo maligtas. Alam po, ginawa na ng Panginoon. Ang part natin, maniwala sa Kanyang ginawa. Kaya nga, salvation by grace. Ginawa na ng Panginoon para ang tao ay maligtas. Bakit kailangan nating maligtas? Dahil mayroon pong parusa ang Panginoon sa lahat ng makasalanan. At nais ng Panginoon kung maaari lahat maligtas. Dagdagan natin sa 1 Timothy Ang Panginoon, mayroon siyang plano na kung maaari lahat ng tao maligtas. Yun yung plano ng Panginoon.
pero yung tao lang ang ayaw. Kaya, hindi lahat ng tao ay makakasumpo ng kaligtasan yung lamang naniniwala sa Kanya. Dito po basahin ko sa na patunay na ang Panginoon mayroong plano. Nais niya ang tao maligtas. 1 Timothy 2, 4. 1 Timothy chapter 2, verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, sino po yung mayroong plano na ang tao ay maligtas? Ang Panginoon. Ang Panginoon. Masasabi ba natin na plano din ng Panginoon na mayroong church dito? Yes. Pupunta ka pa ba sa mamasahe? Pupunta sa Baguio? Pupunta sa kung saan-saan magagastos? Mayroon na po dito. Pakinggan na lang natin. Hindi ka na pupunta sa malayo. Di ba ang gandang yun? May sasabi natin, plano ng Panginoon na mayroong church community. Sa isang community, mayroong church. Sa isang community, sama-samang magpuri sa Panginoon, sama-samang naniniwala at sumamba sa ating Panginoon. Di ba? Ang ganda po, mga bata habang lumalaki na nagiging part sa isang church, magiging maganda po ang kinabukasan, lalong-lalo na sa relasyon sa ating Panginoon at magiging good citizen. Tama? Kasi alam mo na yung tama. Alam mo na yung tama habang lumalaki, habang tumatagal, ipinapangaral kung ano yung tama. Kaya nga, sinabi ng Biblia, lahat ng anyo ng kasamaan, iwasan. Dito po, sa 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians chapter 5. Dito po sa verse 22, abstain from all appearance of evil. Lahat ng anyo ng kasamaan ay iwasan. Alam niyo po, yun ay napaka-stricto ang salita ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Lahat ng mga believers, lahat ng nanampalataya ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mayroon pa siyang sinasabi sa Titus chapter 2 verse 12. Sa verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in His present world. Tandaan po natin, ang turo ng Panginoon ay mamuhay ng may katwiran. Lahat ng uri ng kasamaan, layuan. Ang turo ng Panginoon, to deny ungodliness and worldly lust. Di ba maganda yung plano ng Panginoon? Ibig sabihin, sa langit na kanyang ipinapangako, lahat ng kasamaan ay hindi po pwede doon. Kasi dito pa lang, ipinapangaral na niya na ang tao ay mamuhay na may katwiran. Ang tao mamuhay na mayroon pong pag-iingat. Lahat ng uri ng kasamaan, layuan. At dapat sambahin ang Panginoon. Dapat pahalagahan ang mga bagay patungkol sa ating Panginoon. Kaya pala sabi niya, sa binasa natin, the gospel of Christ, the preaching of the cross is the power of God unto salvation. Ang Panginoon mayroon siyang inihanda na lugar para sa mga ayaw sumampalataya. Anong lugar ito? Basahin natin sa Matthew 25:41. Mayroon na siyang nakahanda. Pero actually, yung hinanda na ito ay para kay Satanas. Hindi hinanda para sa tao. Kasi gusto ng Panginoon ang tao ay maligtas. Ito sa Matthew 25:41, isang lugar na inihanda
ito ay ginawa ng Panginoon para kay Satanas. Verse 41, then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So, mayroong inihanda ang Panginoon, everlasting fire. Inihanda niya para sa demonyo, para kay Satanas at doon sa mga demons, doon sa evil. So, ang desire pa rin ng Panginoon, ang tao ay maligtas. Desire ng Panginoon, ang tao ay maligtas. Pero kung ang tao pa rin ay ayaw paniwalaan, ang Panginoon talagang pupunta pa rin doon sa lugar na inihanda ng Panginoon para kay Satanas, yung tinatawag everlasting fire. Alright. So the gospel of the kingdom, kung mayroon the gospel of Christ, mayroon pong the gospel of the kingdom. Ito pong gospel of the kingdom ay hindi po na-emphasize dito yung cross. Matthew 9:35. 9:35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. So dito naman sa gospel of the kingdom ay more on miracles. Okay? More on miracles, signs, and wonders. Idagdag natin ang Matthew 10, 5-8. This was Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter not, but go rather to the lordship of the house of Israel. And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. So ang gospel na ito, ulitin ko po, more on signs and wonders, healings, raising the dead, cleanse the lepers. Ito po yung gospel under the kingdom. Then mayroon pa sa Lucas 9, 1 hanggang 6. And then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. And he said unto them, Take nothing for your journey, neither stains nor script, neither bread, neither money, neither have two coats apiece. And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart. And whatsoever will not receive you, when ye go out of the city, shake off the very dust from your feet, for a testimony against them. And they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. So ganun po, ulitin ko sa gospel of the kingdom, more on miracles, signs and wonders, cleansing the lepers, raising the dead. So more on, ganun po sa gospel of the kingdom. Hindi po yung cross ng Panginoon ang ipinapangaral under the gospel of the kingdom. So does require the cross? Hindi. Yung gospel of the kingdom, hindi po ni-require doon yung cross. Pero nandoon yung mga miracles, signs, and wonders. So sa Luke 18:31-34, basahin lang natin 18. Verse 31, Then he took unto him the 12, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully treated, and spitted on, and they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. And they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken.
Naunawaan ba ng mga apostles yung mangyayari na si Kristo ay mamatay and then siya ay mabubuhay? Hindi po. Kaya, sa verse 34, ay naitago lang. Itinago yung sinabi ng Panginoon. Then, ganun din sa Mark 9:30 to 32, hindi po ni-required ang cross of Christ na ipapangaral under the kingdom program. And then sa Mark 16:5-14, Lucas 24:1 to 12, isang gospel na patungkol din sa Panginoon, pero hindi yung cross ng Panginoon ang ini-emphasize. Kaya maliligtas ba ang tao sa panahon ngayon kung ang kanyang paniniwala ang gospel ay yung kingdom? Hindi. Bakit? Kasi ang tao lamang ay maliligtas kung paniniwalaan ang gospel na in-emphasize yung cross ng Panginoon. Yung ginawa niya sa cross. Ano pa? Does not require the resurrection. Dito po sa gospel of the kingdom, hindi kasama doon yung resurrection. Unlike doon sa cross, na ipinapangaral yung cross of Christ, ay nandun yung death, burial, and resurrection. Pero sa gospel of the kingdom, hindi po. Hindi po na-emphasize ang cross. Hindi po na-emphasize yung death, burial, and resurrection ng Panginoon doon sa gospel of the kingdom. Kaya, hindi ito ni-require para maligtas ang tao, paniniwalaan ng gospel of the kingdom. Malinaw po sa atin, ang gospel ng kaligtasan ngayon, dapat ibahagi yung cross ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa cross. At kung ito'y paniniwalaan, siya ay maliligtas. Pero kung ang paniniwalaan niya ay yung gospel of the kingdom, walang kaligtasan doon. Dahil bakit? Hindi po in-emphasize ang mensahe ng cross ng ating Panginoon. Does not require the resurrection. Ganun din. Sa Mark 16:5 to 14, Luke 24:1 to 12, and John 20:1 to 11. Sa gospel of the kingdom, hindi rin ipinapangaral na may resurrection. Next. The gospel of circumcision, blessings to or through Israel. So, pag sinasabing gospel of circumcision, ito pa rin ay gospel referring to the Israelites. Sa 1 Peter 1:12 po tayo. And to whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you, by them that have preached the gospel unto you, which the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Ito po yung gospel of circumcision. And then sa Acts 2:36, idagdag natin yung Acts 2:36. Ito po, Acts 2:36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. So, ulitin ko po, the gospel of circumcision referring to the Israelite na sila po ay magiging blessing sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, during the time na ipinapangaral ang gospel na ito, ang pinaka-main concern ng Israel ay magiging blessing sa lahat ng bansa. So ito ba ay gospel para sa atin? Hindi. Gospel po para sa mga Israelites. Ano pa? The gospel of uncircumcision or the circumcision avails nothing. Gospel of uncircumcision, the gospel referring to the Gentiles. Sa gospel, mayroong gospel para sa atin, mayroong gospel para sa Israel. Romans 4:10. Romans chapter 4 verse 10. How was it then reckoned when he was in circumcision or in uncircumcision? Not in circumcision but in uncircumcision.
And then sa Galatians 6 din po tayo. Another verse sa Galatians chapter 6:15. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Sorry, Ephesians yung binasa ko, 1:14. Galatians 6:15. Ito po, Galatians 6:15. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision but a new creature. So ibig sabihin, ang gospel ngayon ay hindi na patungkol kung ano ang Israel. Pinag-usapan dito ang new creature. New creature. Hindi na yung circumcision or uncircumcision, but new creature. So, lahat ng mga nanampalataya sa Ebanghelyo, lalo-lalo na sa Gospel of the Grace of God, ay tinatawag new creature or bagong nilalang. Colossians 2:13, idagdag natin. Colossians chapter 2:13, and you being dead in your sins and the uncircumcisions of your flesh had he reckoned together with him, having forgiven you all trespasses. So ito pang maganda, having forgiven you all trespasses. These are gospels from God, but they clearly speak of different messages. Kahit yung mga gospel na yon, katulad ng binanggit natin, the gospel of Christ, the gospel of the kingdom, the gospel of circumcision, the gospel of uncircumcision. Lahat ito sa Panginoon. Yes. Pero magkakaiba. Galing sa Panginoon, magkakaiba yung mensahe. Ngayon, ano yung mensahe para sa atin? The gospel of Christ. Gospel of the law, hindi para sa atin. The gospel of circumcision, hindi rin para sa atin. Ang gospel of Christ, para sa atin. The gospel of uncircumcision, ito po yung para sa atin. So maraming gospel sa Bible galing sa Panginoon, pero dapat alamin natin alin yung gospel para sa atin. Ulitin ko po, ang gospel of Christ, yan po yung para sa atin. Number 4, same gospel. Words mean things, and different words can be used to refer to the same thing. Ito pong tinatawag na the gospel of God. And then the gospel of Christ. Actually, the gospel of God na na-mention sa Romans 1:1, the gospel of Christ 1:16, iisa lang po yan. Kaya nga, same. Magkakaiba lang ang paggamit. The gospel of God, gospel of Christ, pero iisa lang po yun. Basahin ko ha. Romans 1:1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Ginamit, the gospel of God. Sa 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Pero gospel of God, gospel of Christ, isang ibig sabihin. Ganun din sa Romans 15:16 and Romans 15:19, the gospel of God and the gospel of Christ, iisa lang po yun, yung ibig sabihin. Ano pa? The glorious gospel of God and the glorious gospel of Christ, parehas lang din po. In 1 Timothy 1:11. 1 Timothy 1:11, whereunto I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. And then, 1 Timothy. 1 Timothy, ito. 1:11, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. So the glorious gospel of God. And then sa 2 Corinthians 4:4, ito naman yung ginamit. 2 Corinthians 4:4, the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ. So, ulitin ko, the glorious gospel of God
the glorious gospel of Christ, parehas lang yung laman. Yung content, parehas. Okay? Then, the gospel of grace of God, the gospel of grace of Christ, parehas lang din. Sa Acts 20:24. Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Then, ano yung isa? Sa Galatians. Galatians tayo. 1:6-7. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ, and some other gospel which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So, here, may mga parang magkakaiba, pero yung content parehas. So, hindi po yan malaking issue dahil ito pong gospel na ito ay parehas lang yung content. So, the grace of our God and the Lord Jesus Christ in 2 Thessalonians 1:8, 1 Thessalonians 12, parehas lang po yan ang pinupoint, the grace of our God and the Lord Jesus Christ. And then the message, the context, determines similarity, not only names in Mark 1:4 and 1:14. So, ulitin ko po, ang same gospel na na-mention po dito ay referring po sa gospel of the God, the gospel of Christ, the glorious gospel of God, glorious gospel of Christ, na hindi po pwede na ibahin dahil yung content, the substance, parehas lang. Ang ibig sabihin lang din dito ay the gospel of Christ finished word. Okay? Then panglima, at ito yung last, declaring the gospel. Declaring the gospel today means, number one, holding fast to the hope of the gospel in Colossians 1:23. Colossians 1:23, if ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I Paul am made a minister. And in number 2 is striving for the faith of the gospel. So aside from holding fast to the hope of the gospel, number 2 is striving to the faith of the gospel. Philippians 1:27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. And the number 3 is standing for the truth of the gospel in Galatians 2:5. Chapter 2, verse 5, to whom we gave place by subjection, who, not for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. And then verse 14, but when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them, oh, if thou being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as the Jews? So, malinaw po na napakalaga ang gospel. At dagdag pa natin yung number 4, knowing the mystery of the gospel in Ephesians 6:19. 6:19, and for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Ano yung mystery of the gospel? Ganun pa rin. The gospel of grace. The gospel of Christ.
Christ finished work. Number 5, seeing souls saved by the gospel. Anong gospel ito? The gospel of grace. The gospel of Christ. In 1 Corinthians 4:15. 1 Corinthians chapter 4, verse 15. For though ye have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. So it's referring to the gospel, the grace of God, gospel na ibinigay ng Panginoon kay Apostle Paul, na yun din ang gospel para sa atin po. Para ang tayo maligtas, dapat paniwalaan ang gospel of the grace of God. Para maligtas ang tao, dapat paniwalaan yung ginawa ni Kristo sa cross. Alam niyo po, hindi mahirap ang kaligtasan ngayon dahil ginawa na ng Panginoon. Ang part lang po natin, paniwalaan yung kanyang ginawa. Wala na pong kahirap-hirap. Unlike sa Old Testament, kailangan nilang mag-alay ng mga animals. Kailangan nilang gumawa ng kabutihan para sila'y maligtas. Ngayon po, ginawa na ng Panginoon, dapat nating paniniwalaan. And then after that, nung tayo naniniwala, gagawa na po tayo. Katulad ng fellowship na mayroon tayo, ito po ay product ng tayo'y niligtas ng Panginoon. Kaya i-maintain po natin ang ganitong pagtitipon hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang sa rapture. Okay? Kaya ba nating i-maintain ang pagtitipon na ito? Amen. Habang ang Panginoon ay hindi pa siya dumating para dadalhin tayo sa kalangitan? I-maintain po natin. So bilang pagtatapos, babasahin ko lang itong verse na ito. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Manalangin tayo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat sa mensahe. Salamat sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pangunawa. Maraming salamat, Panginoon, at sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen.